na-deliver ni Moses o na nahimong gawas ng mga katawan mga katawan sa Israel from the hands of Egyptian ruler. And we all know nga ang Egypt is a place of bondage, a place of kanabitang slavery with no freedom. Wala gid sila'y kagawasan, naulipon sila for 400 years sa kamot sa mga ituhanon, dili sila kareklamo. Naay mga butang na gusto nilang himon, dili nila mahimo tungod niya na nga sitwasyon. How many of you believe nga kanang nahimutangan sa mga katawan sa Israel dili na mao ang ilahang place? Amen? Amen. Kanang Egypt dili na mao ang ilang place. Kabaluta nga ang Egypt is a place of bondage. Kabalupunta that God's final destination sa ilang kinabuhi is to bring them to the promised land, which is Canaan. Amen? Amen. Kabaluta sa story mga igsoon. So how many of you believe na Ginoo na isaad sa imong kinabuhi? Amen. Amen. Murag gamay ra nito na naisaad ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Amen. Naisaad ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen. So dapat natong hinumduman. Dapat natong hinumdugan. Dili tungod kay naa na isaad ang Ginoo, ang ilang kinabuhi automatic na po nga makaangkon sa saad sa Dios. Hallelujah. Kinahanglan nilang malabangan o ma-overcome ang wilderness sa ilang kinabuhi. Praise God. Ang mga Israelites wala na iwabot sa yutang saad. In fact, wala gani kasulod ang ilang mga katigulangan. Only 20 years old below ang nakasulod dito sa yutang saad. So, makita niyo mga igsoon, kinahanglan nilang labangan ang wilderness sa ilang kinabuhi. Dapat natong masabtan that the Israelites need to pass through wilderness in order to possess the promised land. So kinahanglan nila kini malampasan from Egypt, then to pass through the wilderness, not staying in the wilderness. Amen. Kinahanglan lang nila agihan ang wilderness, dili siya kinahanglan magpapiling sa wilderness. Amen. Klaro ba? Amen. So muna yung usa ka mga butang na atong makitaan. And according to many scholars, lahi-lahi ang ilahang computation. Ang uban, yung sila 11 days, muabot na ka sa promised land. Ang uban, 45 days ang ilang computation, muabot ka sa promised land. But how come niabot sila 40 years sa wilderness? Kaya akong point, 11 days lang unta, 45 days lang unta, na sila yung breakthrough. Amen. Amen? Amen. Hindi mo kapat unta, Roman. Hallelujah. That's the reason na kayo nag-ask, Lord, sa ilang prayer, nga nung dugay man ang akong breakthrough. Usay, dili punta kabantay, possible na si Lord ang imong masulod. Hallelujah. Lord, nangalakad man ko sa imuha. Mas buutan pa man ko ang uban. Pero Lord, wala man gihapon ang breakthrough sa akong kinabuhi. Hallelujah. Lord, sa mga babae, nilapas naman ko sa kalendaryo. Wala pa man gihapon si Mr. Ryan. Amen? Hallelujah. Lord, dugay na ko nangalagad sa imo, wala pa man gihapon financial breakthrough. Lord, wala gihapon ko'y trabaho. Nga naninood naman ko sa imo. Ulang na lang mo tubag si Lord. Nya, mali na ko na. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Ingon si Lord, ang problema ninyo, wala ko naminaw sa akong instruction through Moses. Amen. Amen? Amen. Wala ko naminaw sa instruction. Ang problema ninyo, nitambay pa man mo sa wilderness. That's why in verse 6, nag-ingon siya, you have stayed long enough at this mountain. Amen? So, daghan sa ilaha na nag-settle down na sa wilderness. In fact, halos ang ilahang gibutan ng mga 10 permanent tent na sa ilang puyanan. Kaya kabalumanta,
nga natay pillar of clouds, pillar of fire. Amen? Kaya ang purpose ato mga igsoon, ang pillar of clouds, sa panahon nga musinyas na ang Ginoo mulakaw na galing ang pillar of clouds, dapat hipos po sila sa ilang tulda, kay mulakaw sila. Kaya ang pillar of clouds mo ang landong sa ilang paglakaw sa panahon sa kautuhon. Ang pillar of fire mo ang ilang lamdan sa panahon nga mulakaw sila sa kagabion. Pero nagsintaw daw na sila sa Mount of Horeb. Sa Mount Horeb. Dito na sila nagsambay, mga igsoon. So, why we cannot experience breakthrough? Because many of us stay in temporary places, temporary blessings, and temporary favor na imong naangkon. Nakaangkon man sila panalangin during the time. Samtang naa sila sa Mount Horeb, mga igsoon. Hallelujah. Dili ay rason nga nalangan ang mga Israelites for 40 years sa wilderness. Dili lang tungod kay nagtuyok-tuyok daw, which is common nga itong nadungog, na nalangan sila kay nagtuyok-tuyok sila. Usa di ay sa rason nga nung nalangan sila kay nitambay sila sa Mount Horeb. Amen. You stay long enough at this mountain. Nadugay na mo diri. Hallelujah. Nag-settle down na sila sa place of Mount Horeb. Ganahan kay sila dito magpuyo. Kay abundant siya man ang supply sa Ginoo. That's why na sila yung mga permanent tent. Comfortable na sila because of abundant supply. Adlaw-adlaw na ay mana. Plus daapay tubig. Hallelujah. Mauna ang reason mga igsoon nga nadugay sila. So ang ilang reason, why go to the promised land if we have all that we needed here in wilderness? Kung naamang galit tayo, kung naan naman ang galit, makuha naman ang galit na to, maangko naman ang galit na to, ang atong gusto, anong mo ato pa man dito. Hallelujah. Murang ingunani ba? Nga anong i-pursue pa man nato, ang promise ni Lord na okay naman ta. Hallelujah. Sometimes, our biggest mistake or biggest enemy is the word okay na. Kaya bang buhi-buhi lang. Okay na rin. Kaon lang ka sa tulog kaadlaw. Katulog sa isa kaadlaw. The word okay hinders us to pursue God's bigger plans sa atong kinabuhi. Ingay mong tapat na hidako ng plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Dako ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kasi why namin ko, ay nag-eskwela Brad, wa may dadato sa eskwela. Tama? Pero wala kang kabalo nga kung wala pang kag-eskwela, limitado ra ang imong kakayahan. Yes. Limitado ang imong opportunity. Yes. Dili ka ka-apply og tarong. Tinood. Correct? Una siya reality mga igsoon. It also applies in many churches. Daghan kay mga simbahanan ang mentality ng nalipod. Okay na ta. Nanatay lunti. Nanatay building. Amen? Amen. Muna yung kasagaran ng mga mentality sa mga pastor. Dili tanan. Okay na ta. Nagay ito yung membro sa una, literal nila, tinuod din siya. Di isi ganahan mo dako ang church. Di ko siya ganahan. Kanay mo kapag nalibang ganahan mo dako ang church. Dahil po na siya ng mentality, no? Di ganahan kay mas mahin mo na sa gitar pastor kay close sa tanan. Sa fellowship, ilanay ka tanan. Kaya kung daghan ang mga tapos, ito pag-ihanay. Amen? Kaya daghan kay trabaho ng pastor, dako kay bayron nun. Ha? Hindi pa lang daan. Siya din mo kayo. So daghan kayong mga reason para close lang tanan. Nakalimot sila na dili na mao sugo sa Ginoo. Amen. Dili na mao plano sa Ginoo. Nakalimot sila that there is more outside wilderness. Hallelujah. Move on and advance. Break down and advance. Hallelujah. Walay lain paagi to reach your destination but to move forward. Amen. Amen? Ingay mo tapat, move forward. Move forward. Ayaw kalimot nga ang wilderness, agihanan lang na mga igsoon sa saad ni Lord. Amen? Amen. Kung niagi man kang pagsulay, kung niagi man ka o mga wilderness sa imong kinabuhi, agihanan lang na. Ayaw pagdilin gina.
Amen. Amen? Ayaw pabilin kung asa ka mga igsoon. Nga naman, anong dili man ta magsugot na magpabilin diha. Kaya kung magpabilin ta, mura tag stagnant ang atong kinabuhi. Amen? Amen? Amen. Ayaw sugot na mas stagnant ang imong kinabuhi. Hallelujah! Ingon siya din ang stagnant daw na kinabuhi is like a rocking chair. You are busy, but you are not going anywhere.